day, another cravings! Oh my God, it's been a while na mag-share ako sa inyo ng cravings, but this is not a midnight craving, so time check tayo. So, ang oras na ay, di kita, alas 5 na siya, 5:16 p.m. And ang cravings natin for today, actually, nung nakaraan ko pa siya craving, kasi, ewan ko, parang nami-miss ko yung Bicol style. Diba? Sa Bicol to nagmula, I think. Parang doon siya originated. Kasi doon, feeling ko lang, kasi doon ako start nakatikim ng puto bao. Ayan. Pero guys, alam niyo yung cravings ko na puto bao, yung puti. Tapos meron bukayo sa loob. Pero since parehas lang din naman sila, iba lang yung color. So, at dumaan lang dito sa FYP ko. So, sinend ko siya kay Daddy. And thank you sa pag-satisfy ng cravings ko, Daddy. I love you so much. And bukod po sa ating puto bao, ayan, meron din silang chorizo de Cebu. Mura lang yan nabili. 100 plus pesos lang siya. Tapos, ang dami ng pieces. Ayan o, ang dami-dami niyang laman. And then, yung kanilang sampler. So, eto, thank you! Thank you, House of Puto Bao. So, meron silang sampler yan. Meron diyang palitaw, tapos suman, and then another Puto Bao, 4 na piraso. And then, yung kanilang bilo-bilo. Ayan, so, kain na tayo! So, bago nga ako kumain, magtitimpla muna ako ng aking coffee. Ito ay pinadala ng one and only Dojusu. So, meron siyang 50 pesos and then yung tumbler nila, hindi ko na nakuha since ito nga yung gagamitin ko. So, ito nga pala yung aking love na coffee ngayon as of now. So, hindi ko siya nilalagyan ng sugar. Kasi, I'll try my best na iwasan or i-decrease. Wow, i-decrease. Bawasan ang pagtitake ko ng sugar. Tapos ito, hindi naman siya ganun kapaitan once na tinake mo siya. Sakto lang yung pait niya and I love it. So, carry siyang hindi malagyan ng sugar. And based kay ChatGPT, one of the way para bumaba yung timbang, di ba humuhopya pa, ay mag-take ng black coffee. Yes, mga ate ko. This is the right amount ng water and then 1 sachet ng coffee. All goods na yon. Kahit hindi mo siya lagyan ng sugar kasi hindi naman siya ganun katapangan. And let's go, kumain na tayo. Anyway, thank you so much, House of Puto Bao. Ayan yung kanilang page. Pwede kayo mag-order dyan. And I think masarap naman yung kanilang product since ang daming ang umu-order. So, ganito yung itsura ng kanilang sampler. Worth 300 plus pesos lang. Pero meron to sa Grab. Pero sa Grab parang around 400 plus pesos siya. So, kung near the area lang naman kayo nila, meron silang at least 3 branch yata. So, order na lang kayo through sa kanila kung medyo namamahal lang kayo sa additional ni Grab. Hindi ko nabubuksan tong isa kasi puto bao din naman siya. 5 pieces na puto bao. Ayan o. Since parehas lang naman yan nandito sa may sampler nila. Tapos, ito yung kanilang chorizo de Cebu. Since hindi ko siya makakain as of now, dahil iluluto pa nga yan, ilalagay ko muna siya sa freezer, ate. First off, yung kanilang maka-craving satisfy kaya tayo sa kanilang puto bao. Grabe, sobrang lagkit. And then, meron, ayan, bukayo inside. Siyang bukayo inside. Kain. So, yung lasa niya, walang lasa etong outer. Hindi siya matamis. Tapos yung bukayo, malalasaman naman yung bukayo, pero hindi rin siya ganun katamisan. So, carry siya para sa akin, since nagbabawas nga ako ng take ng sugar. Okay sa akin to. Hindi siya ganun katamisan dahil feeling ko wala siyang lasa for me. Next, yung kanilang suman madamot. Yes, ayun yung pangalan niya, suman madamot. So, ganyan siya. Maliit lang din naman siya. Mga 1 finger yung size niya. Yum! Uy, hindi matatamis yung pagkain nila. It's so good. Ang sumang-sumang. Tapos, partneran mo ng kape. Solid. Gantong kape yun. So good. Yum. I like the suman. For me, this suman is 9.5 out of 10. Next, they have here the
bilo-bilo. Kuwala ako ng kutsara. Ito yung kanilang bilo-bilo. Since feeling ko hindi ko naman siya mauubos, meron ako ditong extra mangkok. Iyo, sobrang dami. Puno siya actually. 250 ml. Uy, ang lagkit. Malagkit siya, oh. Oh, tingnan. Grabe, super sticky niya. So, kuha lang tayo ng right amount. Since ito'y hindi ko mauubos. Super sticky niya! Kita niyo yun? Hain! Okay, sa kanilang bilo-bilo, of course, merong yung malambot na bilog. Tapos, merong langka. May saging na saba. Merong balinghoy. Hain! And meron din siyang sago. Tuwa, ngayon lang ako nakakita or nakakain ng sobrang sticky na bilo-bilo. Nakita nyo naman, di ba, ginanon ko siya. Hindi siya nalaglag kasi yung mga nabibili ko sa mga meriendahan, di ba pag ginanon mo siya, medyo watery siya. Alam mo yun, yung, ano tawag doon, malabnaw? Basta yung masabaw na bilo-bilo, ganun. Ganun yung atake. Eto, super sticky niya, maraming sahog. Ayan, I super like it. Marami siyang sahog. I will give this 9 out of 10. The bilo-bilo. Next, we have here the palitaw. Ayun yung palitaw. Kain po tayo. Super sticky ng palitaw. Ang narafag ang palitaw. So, for me, it's 7.5 out of 10. Okay lang yung lasa niya. Since konti nga lang yung nilagay ko sugar, hindi siya ganun katamisan. Yung pagka-sticky niya, it's good. And then the nyug. But, as I was saying, hindi nga ako pa ng palitaw. So, kaya guys, ano ba yung mga gusto nyong mga kakanin in the area? So, comment nyo naman dyan sa baba. And, if you want to order ng House of Puto Bao, nilagay ko naman sa kayo, pwede maka-order. Meron silang Grab, actually. And then, Food Panda. So, kung gusto nyo yung mga ganitong kind of video, so, gagawa din ako. And, pwede nyo rin i-comment dyan kung ano yung mga typical na food na cravings natin. So, I'll try my very best na ipabili.